Ay, magandang gabi ho mga bossing. Si Atty. Lorna Kapunan parang naiinip na. Gusto niya na magbutuhan kung pwede lang eh. Pwede naman talaga, di ba? Pakinggan natin siya. Ha? The source to eh. Kaya Tony Enzo rin to eh. Ha? Is there anything else to prove? What do you think? I mean, so far, sa inyong opinion, impeachable na. Oh yeah, we could have stopped at grave threats and inciting to sedition. Using her own confession yan eh. Sinasabi nila implied admission, hindi. It is her own confession. Sinabi ko yan, no joke, no joke. And that was not as if it was only one instance. She said it in several instances, di ba? That by itself, kung ako nga in-end ko na yon. Already. At that point, pag nagbotohan yan, I would have been, I am certain, kung nagbotohan yan, klarong-klaro ang conviction just based on that article alone. Okay, Enzo Recto. Yun ang sinasabi ko mga friend, di ba? Bakit? Apat ho yung articles of impeachment eh. Di ba? Si Atty. Lorna na nagsabi, oh, bakit kasi, no? Anong ibig nila sabihin? Tatapusin nila lahat yung, ano na yan, articles of impeachment na yan, apat, at saka silang magbubutuhan? Paano magiging butuhan dyan? Eh, isa nga lang, di ba? Paulit-ulit tayo dyan. No? Isa lang dyan sa apat na yan, eh makumbik si Sara, tapos na. Tanggal na siya. Oh, si Atty. Lorna Kapunan na nagsasabi, di ba? Dapat sana, per articles of impeachment, after one articles of impeachment, kagaya na ito, natapos na yung grade 3 at inciting to sedition, magbubutuhan na itong mga magagaling na kagalang-galang na karespe-respetong mga sila Kimo, sila Balbasarado, di ba? Kung sabihin natin, sabi nga, umpisa pa lang, magulo na yan eh. Dahil pag nagkaroon ng sinisiguro na ni Atty. Lorna Kapunan, na almost sure ng conviction niya, dyan pa lang sa una na yan. Hindi ko alam bakit kaya style niya, ano? Samantalang yung kay Chief Justice Corona, sandali lang eh. O, isa lang yun, tungkol lang sa dollar account, na impeach na. O, eto apat. O di apat na butuhan yan, alam nga namang tatapusin lahat yan. Paano ba ang rules niyan? Tatapusin lahat yung apat ng article of impeachment, saka magbubutuhan isa-isa? O, sino ang boboto na ano to sa apat na acquittal o apat na conviction? Puta, ganun ba yun? Di ba? Eh, mantakip. Milyon-milyon ho inuubos dyan. Samantalang, pinakamadali talaga yung gustong mangyari ni Atty. Lorna Kapunan. Yun din naman ang inaano ko, di ba? Sinasabi ko. O di sabihin natin, dyan pa lang sa articles of impeachment na yan, yung grave threat at inciting to sedition, sinabi nitong mga kagalang-galang ng mga senator judges na acquitted. Gulo na dun eh. Dahil talagang hindi naman basta-basta itong nagsasabi na si Atty. Lorna Kapunan na hindi basta-basta abogado yan. Talaga namang siguradong dun pa lang convicted na yan. Kaya dun magkakagulo na eh. Let's say sabihin natin pero imposible talaga ma-acquit eh. Ang liwanag. Pinagmumura niya yung presidente. Ugali ba naman yun ng isang sinasabi nitong si Sayad na ang tawag niya? Professionalism? Trabaho ba yun ng isang pangalawa sa pinakamataas na government official ng Pilipinas na ganun ang pag-uugali mo? Doon pa lang tapos na. Di after that, kung na-convict na nga dyan, gaya na sinasabi Atty. Lorna Kapunan, isang pa na kung ano pa yung mga ibang natitirang articles of impeachment, isang pa na sa ombudsman. Di tapos na.
sigurado din naman na magkakaroon ng probable cause. Matibay na matibay yan pag isinampa sa ombudsman yung mga manggagaling dito sa Senado na yung mga nagreklamo dyan, isasampa sa 100% naman yan na makakakuha rin ng conviction yan. Makukumbik yan. Pagkagaling sa ombudsman, ang taki mong katakot-takot ang putang nakakapal ng mga kung ano-anong mga ano dyan, ebidensya dyan. Sabi nga nila voluminous ang ebidensya. Kaya nga, ilan ang bumoto? 257 kongresista, kongresista na binoto, inimpeach na nga yan. Twice! Ano pa? Tama si Atty. Yun yung sabi ko, dapat ganun talaga eh. Sabihin natin na acquit. Di salang natin yung isang article of impeachment ulit. Butuhan ulit. Di ba? Alam nga namang tatapusin lahat yan, saka sila magbubutuhan. Laking kaululan naman yun. Bultuhan? Sino sa 4 na articles of impeachment na to, anong boto nyo? Guilty, convicted, or acquitted? Ganun ba yun? Hindi naman siguro. Ganito yan mga friend, kagaya to. Si Ben Tumbling, bumoto siya ng ano ba binoto nito? Batay sa ebidensya, guilty, sabi ni Senator Lito Lapid. Pakinggan niyo yung pagboto. Pakipaliliwanag mo yung boto mo eh. Di ba? To, si Lito Lapid. Alam niyo po, wala man po akong speech dito. Wala po akong dala. Wala siyang dala speech eh. Yung mga kasamahan ko dito, pag pinasok sa isip nila, alin sa bibig at maganda na ang sasabihin. Bilang high school graduate po, sa ating mga kababayan, anong sasabihin ni Lito Lapid na hindi marunong mag-English, na hindi kaalam sa batas? Ano kaya ang magiging desisyon? Didesisyonan po ang kataas-taasang hukom na... At least inaamin niya. Nagago lang talaga yung bumuboto sa kanya. Dahil nga siya ay high school graduate lang. Ngayon, siya, ang didesisyonan niya, ang kataas-taasang hukom, si Renato Corona. Puta yan. Buisit. At tagal na ito eh. Nung 2012, Corona impeachment case, tingnan niyo kung anong pinagbasihan niya ng kanyang desisyon. Na si Corona, Chief Justice ang desisyonan. Mantaki mo, gaano kalaking kabalbal. Nagdesisyon sa ginilty niya si Corona, isang high school graduate. Katawa-tawa talaga, di ba? Pero at least itong si Lito Lapid talaga hindi nagsasalita ito. Gaya ito si Kimo, daldal ng daldal, wala namang. Pakinggan natin. Tinuturo tuloy siya ng araw. Sabi niya, kailan kaya ito maglilingkod sa bayan at magsasalita ng para sa bayan at hindi para sa mga Duterte. Yung gago, si Kimo, Kaya pinupuri pa nila, itong vlog na ito, pinupuri pa nila si Ben Tumbling, kaysa dito kay Boy Sile. Tuloy natin na paliwanag, ang ganda paliwanag ni maski pa paano. Pero ni itong si Lito Lapid, masakit ang loob niya. Dahil yun nga, bilang isang high school graduate, siyang judge ngayon. Nasa kanyang mga kamay ang kapalaran ng Chief Justice. Tuloy. Isang high school graduate lamang na tiga probinsya ng Pampanga. Napakinggan ko po ang depensa. Siguro purihin po natin. Wala siyang wala siyang binabasa Wala siyang binabasa. Yun lang talaga laman ng isip niyan bilang high school graduate. Pero pinakinggan niya yung mga balitaktakan ng mga matatalino. Kaya siya nakapag-desisyon
naniwala sila, inintindi niya yung mga salita, tinimbang daw niya yung mga defense at saka yung mga yung mga prosecution. Oh. At yun nga, sumunod siya sa desisyon ni si Pariñas. Tuloy. Hindi niya sariling desisyon. Ang depensa. Napakagaling nila. Tamo? Sa mga nakakaintindi ng mga abogasya. Purihin din po natin ang prosecution. Nagtatawanan siya eh. Pero yan siya eh. Tanggap niya eh. Naghanap ng mga ebidensya. Nakinig po ako Nakinig. sa bawat ebidensyang inaano nila dito. Ngayon, naaayon po, Ayun. lalong-lalo na si Congressman Pariñas. Yung pong pinirsinta niya kahapon dito, para sa akin lang po, ay malinaw na na si Chief Justice Corona ay lumabag sa batas. Siya mismo inamin niya na may $2.4 million at 80 million pesos na bank account. Yung po siguro hindi na kasinungalingan yon. Yung po ay totoo na. Nagpipresenta po ako dito hindi bilang abogado. Hindi po ako pwedeng magsalita ng Republic Act dahil hindi maniniwala ang tao sa akin. Tao. Alam niya eh. Kaya nga siya tahimik lang siya. Basta siya pagdating ng kampanya, kampanya siya, senador na naman siya. Hindi pa natalo yata ito eh. Pero hindi siya nagna-number 1 eh. Wala siyang pakialam kay number 12 siya o basta. Hindi naman number 12 to. Parating tumitimbang to kumbaga sa karera ng kabayo eh. Tercera, kwarta, quinta, nandun yan eh. Hindi kagaya ni Kimo, talagang number 1 si Kimo. Criminal Luje. Graduate daw, puta. Mariel Rodriguez ka. Nangyari sa'yo? Tuloy. Hindi po ako nagmamarunong dito. Ang ginagamit... Yun! Hindi ka gaya si Kimo. Kung makapagtanong, kala mo, saan ka nakatira? Saan ang, mo? Sa probinsya mo, Ikaw ba, nakapunta ka ng bar? At, nakaikot ka na ba ng bundok? Ang puta, si Lito Lapid, hindi. Kaya kung minsan, mas normal pa ito kaysa dito sa, puta, mga tao naman. Maganda kasi kayong bumoboto ng mga ganito. Tignan nyo, ko lang po dito, konsensya. Representante ng masa na hindi nakapag-aral, hindi marunong mag-English, ni walang alam sa batas. Kaya... Pero binoboto nyo mga bobo. Kala ko dadagdagan ng ganun eh. Alam niya, wala siya alam sa batas, hindi niya marunong English, hindi siya nakapag-aral. Pero senador siya. Kaya ang desisyon niya, ibabase niya sa desisyon yata ni Pariñas. Guilty ka. Nung pong nagsasalita dito, si Chief Justice Corona, nagsusumbong sa taong bayan. Awang-awa po ako sa kanya. May paliwanag pa eh. Tinitignan siya ni si Recto. Si Rap Recto, ayan. Tinitignan siya ng mga kapwa niya, naka-robe eh, Natatawag siya sa mga pinagsasabi, Aminado siya! Hindi siya nakapag-aral, hindi, kulang na sabihin niya, maraming tanga rito sa Pilipinas, pasensya kay sa akin. Pero tahimik siya, hindi siya kagaya to si Kimo na magulo. Tuloy mo, Ben Tambling. Akala ko totoo sinasabi niya. Akala mo lang yun? Hindi pala. Mas pinaniwalaan ko pa si Congressman Pariñas nung nag-PowerPoint dito. Ngayon, ang sinasabi niya isang pizza pie. Hindi po totoo. Tumatawa si Pariñas ayun. May pizza pie pa. May paliwanag siya tungkol sa pizza pie O yan na may 82 akong account. Siguro kung ako ang pagbabasihan ko, kung 100 basong tubig linagay sa 4 na drum lang ang kanyang account.
Naawa po ako sa kanya Sige go na. Sir. dahil naintindihan ko po kung anong damdamin niya at sa kanyang pamilya. Naranasan ko rin po yan. At sana, pagkakataon ito, pasasalamatan ko siya. Dahil nung pangalawa kong panalo bilang senador, sa kanya ako nanumpa Oo. bilang isang senador. Yan. Pasensya na po. Pasensya na po. Ang hatol ko sa inyo, guilty. Panahon na naman ng Oh, yun. Ganun ang mangyayari rin eh. Paliliwanag may hatol mo eh. Oh. Bali si Ben Tumbling, ang pinagbasihan niya, yung kanyang naririnig na kung sino ang tinitimbang-timbang niya, di mas maganda yung paliwanag ni Pariñas kaysa sa paliwanag ni Chief Justice Corona. Mas naniwala siya kay Pariñas kaysa kay Chief Justice Corona. Kaya ang desisyon niya, ikaw, guilty ka. Di ba? Yun. Itong si Kimo, ano naman ang sasabihin itong gago na to? Yun ang maganda. Oo, pag nagdesisyon itong gagong to, i-acquit niya si Sayad. Siguro, papaliwanag siguro si Kimo bilang isang, criminology graduate sa UP, University of Prison. Sabi niya, hindi siya graduate, University of Prison. Ang desisyon ko sa anak ng aking amo na si Sara Duterte ay acquitted. Di ba? Dahil papaliwanag niya bakit acquitted. Kasi itong mga witnesses na to may hindi reliable. May pending case. Tinatanong niya. Ayaw niya nung kumuha yung mga witness, may kaso. Kaya, hindi ganun sasabihin niya, tanga na yan. Wala ka. Baka nga sabihin niyan, pasensya ka na. Pasensya na kayo dito. Maski sunugin niyo ako, mangangamoy ako, Duterte pa rin ako. Malaki ang utang na loob ko. Dahil ako, kaya ako nandito dahil sa mga Duterte. Kaya hindi ko yan pwedeng i-convict. Acquitted yan. Ganun sasabihin niyan. Di ba? Ay, nako mga pre. Ito yung baliw. Maging professional ka sa mga sinasabi mo. Ang ina ninyong lahat. Maging professional ka sa mga sinasabi mo. Ang ina. Maging professional ka sa mga sinasabi mo. Ang ina ninyong lahat. Ayun. Yan yung pinaglalabanan dyan sa impeachment trial na yan. Akaputangin na. Mga senador, mahiya kayo sa sarili ninyo. Maawa kayo sa Pilipinas. Diyos ko. Ano ba yan? Doon pa lang di ba tapos na doon. Yan ba klase na yan? Pinaglalabanan pa sa Senado? Kung dapat pang manatili sa pwesto? May nagtatanggol pang senador dyan. May makonsensya kayo, putangin na kayo. Totoo lang. Oo, mapapamura kayo. Sineswerdohan kayo ng taong bayan. Tapos tatanggol nyo, baliw. Baliw yan parang si Kibulog din. Kung ano sinasabi. Pakinggan natin itong kung sakasakaling madidisgrasya at makukumbik nga ito si Sayad. Ito raw ang mga ipapalit ng mga DDS para tumakbong presidente. Talagang, ewan ko kung anong ibig sabihin ito. Kaya ito na Enzo to Mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Kabunyog BG Badyola, shout out sa iyo, sa iba pa nating mga viewers, sa iba't iba nating social media platforms. Magandang gabi mga kabunyog. Welcome sa isa na namang episode ng gabi-gabing talakayan. Ito,
May post itong si Greco Belhica, DDS ito, DDS. O ngayon, ang Itong Greco Bellica na to, parang kibuloy din yata to. Pastor din daw yata to, pastor, oo. Puta, bakit ba hiniwala itong mga itong uring ano, no? Ano to? Pastor ka pagkatapos DDS ka? Kampun ka ni Duterte? Nasa impyerno pupunta? Tapos ang pinagtatanggol mo si Sayad na magiging presidente ng impyerno? Anong putang ina? Anong mga to? Hindi kaya kinakukonsensya itong mga hayop na to? Pastor daw to eh. Oh, preacher. Tao. Tuloy. ang matindi dito sa post niya, sabi niya, if BBM succeeds to impeach VP Sara, Senator Robin Padilla, Bongo, or Alan Peter Cayetano may become the next president. Oh. Ano yan ha? Sinabi yan ni Greco Belhica, August 6, 2026. Tamantakin mo yan, putang. Tanginang yan. Si Robin Padilla, saka ito si Cayetano, saka ito si Bongo. Yan daw magiging presidente. Eh mga malaki na ho talaga diferensya sa utak nitong mga hayop na ito. Oo. Talagang itong DDS na ito, talagang ewan ko, His Excellency, nasa'yo. May 2 taong ka pa para ualisin itong mga demonyo na to, sa totoo lang, na nagkakalat ng lagim dito. Taka si Bongo, tapos ito si Balbasarado na si anak ng putya. Tsaka ito mga pre itong sa dami ng kaso na itong si Cayetano na to, may reclamation pa, puta. Ang daming kawalang yaan nito. Pag ito hindi nakulong, meron pang insertion, bilyon-bilyon. Si yung Pia, tsaka siya, ay putang ina. Ewan ko na lang mga friend talaga. Ang dami nito mga friend. Nandito pera, nakaipit eh. Diyan, sa mga yung dalawang magkapatid na kita, 4.7 billion. Yung si Pia, kamusta ka? Tsaka ito, si Balbasaradong Cayetano, 6.7 billion. Putang ina. Grabe, no? Walang kakonsensya, pero tignan mo. Puro Bible verse ang tirada nilang magkapatid. Ha? Pag ito hindi na kalaboso to, yung pang mag-inang libiste, tsaka yung si Ligarda, wala na, lumayas na, mukhang hindi na babalik, no? Mukhang hindi na yung babalik. Kasi hindi naman tanga si Loren Ligarda na hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari sa kanila pag sila'y bumalik pa. Lintik ang ebidensya eh. Tsaka yun nga, yung kanyang anak na si Solar Boy, putang ina, talagang winalangya eh. At ang nag-iimbestiga sino? Ombudsman. Sabit na sabit. Kaya talagang hindi yan uuwi. Ako, yun din sabi ni Secretary Roel Llamas pinupumupusta pa nga siya na hindi na yan babalik Ang problema, paano yan? Hanapan na naman? Parang Harry Roque na naman? Ang labas, Saldico? Mga ganun. Billion ho yung billion. Billion yung kay Solar Boy. 10 billion yata. Puta, billion eh. Lahat ng dumikit doon sa papalit sa trono ni Satanas, si Digong. Lahat, yumaman. Yumaman talaga lahat. Talagang hindi lang basta yaman. Maski ang mga retarded general na mga pinagpupwesto niya kung saan. Yan ang dapat habulin itong dahil kompleto yan eh. Ewan ko kung minsan tong sa ombudsman ayaw tumakbo eh. Yung pulong Duterte, 51 billion. Yun lang hahanapin, lumulubog yung Davao sa baha.
paano inubos yung 51 billion? Eh itong kay Sayad ang ini-speak daw, wala pa 1 billion, 612 million. Kaya sabi nga nito si Sayad, ba't ako iniimbestigahan nyo? Eh ang nakawan sa gobyerno, hindi naman million, billion. Kaya nga nung una pa lang na ini-appoint siya nitong si His Excellency bilang DepEd Secretary, humihingi na agad siya ng 100 billion. At siya na ang bahalang tatapos sa DepEd. Puta. Grabe to mga friend. Ito lang. Nandun ang pera talaga. Oo. Antakin mo kung... Yun lang kay Duterte. Asan na yung ano ni Duterte? 38 million lang daw pera niya sa bangko. Walang nag-iimbestiga. Oh. Nandun sa Duterte pera eh. Sa totoo lang, nandun ang pera. Sa dami ng ano, oh. Grabe, ang ginawa nito mga politiko na to sa pera. Ano, putang ina. Kawawa yung mga tao ngayon na nangangalunod sa baha. Simpleng bagyo pa lang yan, ha. Wala pa yung talagang kagaya ng mga maabot ng tag-ulan, umaabot ng kalahating buwan. Tuloy-tuloy na ulan, mga ganyan. 10 araw. Eh ngayon, ilang araw pa lang na umuulan. Yung Baguio, landslide, grabe. Lahat, makita mo. Bulacan. Davao. Ang daming nangamatay na tao dahil sa flood control. Yung Narbacan, Ilocos Sur. Bumagsak yung ano. Yung flood control project din doon. Talagang grabing ginawa nito mga putang na doon pa. Grabe. Kawawa ang pera ng bayan. Tapos makakabalik pa yan. Putang na ubus. Pag naririnig ko yung mga pag-uusapan na, ay nako. Kawawa. Basta yan, mga yan ang inaanto. Hanggang ngayon, yung kaso kay, wala pang balita, ang liwanag, yung kaso kay, si Defensor. Putang ina, yung pagkakahuli, entrapment operation ng mga NBI, qualified human trafficking, wala pang balita. Mukhang nawala na naman sa sirkulasyon. No? Walang balita. Klarong-klaro yun, sinampa na yun. Sinampa na yun ng ni Matibag, sinampa na yun. DOJ niya ba sinampa? O sa DOJ yata, Ang liwanag nun, may mga mapa pa. May mga mapa kung paano tinrabaho, lahat. Wala pa. Naaresto na to si Defensor. Buti nga, naaresto na. Pero yung asawa, anak, wala pa. Sabay-sabay silang sinampa ng kaso eh. Sampa lang sila ng sampa, no? Walang conviction. Puro sampa. No? Walang conviction. Shout out, Atty. Claire Castro. Guest siya kahapon ni Dean Santa Maria, tsaka ni Jen Reyes. Ang ganda ng pinanood ko eh. Maganda. Magkulab na tayo mga boss. Yan ang ipapalit kay Sayad. Kung sakasakali siya ay makukonvict daw, ang ipapalit ay itong mga halimaw. Mga si Boy Sile, ito si Balbasarado, at itong si si Bunggong. Putang ina. Kung ito kakalabanin mo, di pwede na siguro tumakbo si Atty. Claire Castro para presidente. O kaya si Atty. Leni Robredo na lang. Pag nanalo pa naman itong 3 bugok na ito, ewan ko na lang. Tangina na. Impyerno labas nito. Antakin mo. Kung sakasakaling makakabalik itong mga DDS na ito, puta laya lahat yan. Diyan ako tataka mga friend.
O kaya nilang palayain, kaya nilang baliwalain, sabi niya, presidente ka, laya ka na. Putang ina, anong klaseng ano to? Ha? Ano pang klase itong Pilipinas na to? Maski na nakakulong si Satanas, palalayain din na kapwa niya Satanas. Putang ina, magkulam tayo. Shout out Estrelita Heroes. Hello po, Sir Roque. Long time no see po. Watching from Japan. Oo nga tagal mo nawala. Estrelita ulit oh. Grabing swapang sa kapangyarihan ni Digongyo at ang mga aliporis ito gustong hawakan sa liig si PBBM. Buti na lang di nagpatinag si PBBM. Yun nga. Sumagot si 3J Shop. Siyempre, para sila ang maghari sa Pinas at masaya ang China, di ba? Rick Ignacio, shout out. Sa totoo lang, tama ka. Galing mong mag-analisa. Yes, sir. Salamat. Oo. Hindi naman kailangan maraming utak dyan eh. Sa totoo lang. Oo. Para hindi mo mabasa. Straight Heroes. Oh. Kung sakaling umoo nung time na yon si Mr. PBBM sa kagustuhan ni Digongyo and Alipores, kahit nanalo as president si Mr. PBBM, lalabas na front lang siya kung baga hawak ni Digong. Yun nga ang beat kasi sa kondisyon niyang sila ang mamimili ng ES, speaker, secretary, mga ganit sa kapangyarihan. Totoo. Kaya galit na galit sila eh. 3J Shop sumagot to. Si BBM hindi tanga at lalo na si Sandro para di malaman ang motibo ni Duterte. 1+1 lang yan. Kuha na agad ni BBM at Sandro ang gustong mangyari ni Gongdi. Oo, mataas ang pinag-aralan ni Sandro eh. Natural na hindi papayag si BBM dahil baka wala pang isang buwan sa pwesto si BBM ina-assassinate na siya o di kaya inimpeach na siya. Ilang dekada na ba ang mga Marcos para mapaglaruan ng mga Duterte? Alam ni BBM ang galaw ni Gongdi. Totoo. Pero kung nagpakatinulang talaga si itong mga gago na to, hindi magaganito. Wala eh. Gusto nila sila magpatakbo kay PBBM eh. Estrelita ulit oh. Sino ngayon ang weak? Digong nyo. Nasa dahig ka ngayon. Totoo nga yan, di ba? Jenny B. Aguilar, shout out. Matalino kasi si PBBM, di ba? Jojo Tol, shout out. Good PM Tol. All subscriber lang ya. Baha kahit saan. Yun nga eh. Ganun talaga yan. Magagaling yung flood control dyan eh. Pastor Joffrey, shout out. Sam AJ, shout out. Karox, magnanakaw talaga kaya walang asenso ang Pinas. Wala talaga. Hanggang walang sana nga manalo na si BP Lenny kung babalik. Pastor Joffrey ulit Anong batas sa pinagsasabi ni Mariel May kinausap lang na congressman si Ruben pababaan ng sentensya ng mga parusa sa illegal firearms. Sila ang nagpasa ng batas, hindi si Ruben. Pumabor pa nga kay Ruben kaya yan siya nakalaya agad, di ba? Kaya mo na alam mo kasi si Mariel. Talagang bilib na bilib sa siguro. 3J po. Ginawang case study ang situation ni Kimo sa kulungan. At hindi lang siya pala ang in-interview doon para sa case study. Ang case study na ito ay para makagawa ng batas. Ang pagkakasabi ni Mariel kahit nakakulong si Kimo, nakagawa ng batas. Mali na namang narrative yan. Kasi bukod sa nakakulong na nga siya, hindi naman siya mambabatas o lawmaker. Paano mangyayari yun? OA naman kasi si Mariel. Prinsipe niya yan eh. Pastor ulit Pastor Joffrey. Nagulangan ni PBM si Dutae, Bella at Buha. Pwede, Pastor, di ba? Nung sinasabi niya, oo lang ng oo si PBM. Pero nung, wala na. Di ba? Pastor Yung Lagon, my friend, shout out.
Michelle, Edwin, Mike, shout out my friend. Librado Ludovico, blessed Sunday morning, Karox, and all warriors. David, David Ali Mendoza. Good evening, Karox. Talaga pong mangyayari yung paghiwalay ng unity, unity pala. Talaga pong ipinag-adya at pinahintulot ng Diyos na mag-away-away sila. Kung babalikan po natin ang nangyari noon sa Biblia, gusto nang gumawa ng mga tao ng mataas na tore na tinatawag na the Tower of Babel. Di po ba ginulo sila? Di po ba ginulo sila ng Diyos para hindi matuloy ang paggawa nito? Hindi ba iba ng Diyos ang mga lingwahe nila para di sila magkaintindihan? Anong nangyari po sa kanila? Di po ba at nag-away-away din po sila? Kagaya na nangyayari sa unit team ni BBM at Sayad. At sa kaso lang ang sa kaso lang nila ay hindi makapaghintay itong si Sayad na makapwesto kaagad. Kaya gayon, walang ginawa kundi guluhin ang administrasyon ni BBM. Totoo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Analisa Polinar, Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out mga friend. Sabi ni friend Shervin. O kita mo si Rox, talagang sobrang pagkahalimaw at buhaya po ng mga pinutukan po ng lintik. Talagang sobrang dikit ang mga tumbong sa kapangyarihan at gusto po talaga nila sila ang may control. Tingin nga Alam nga nila kay BBM, weak leader. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Mga yan ang alam nila Mga tang-inumin po talaga nila sa Rox. Kaya dapat talaga huwag payagang makabalik yang si Topak Sayad o kahit sino sa angkan po nila. Mga pesting yawa, ilulublob po nila talaga ang buong Pilipinas sa kumunoy. Sigurado yan, Tia Deli. Naku, ewan ko nga ba dito sa ating mga ubod ng huhusay na ubod po ng mga gagaling ng mga hustisya po natin, si Rox. Bakit madilat pa po sa sikat ng araw, nag-uumapoy na araw, pare-pareho pong may kaso o mga magkakapatid na ungas. Pero bakit natakot po sila papanagutin at dakmain para po sa kanilang mga kaso. Ano ba ang meron mga pesting yawa? Duwag si Mr. DILG sa mga sandigang bayan at malamang po natin itong ating si Blackjack Pogi kung tunay po talaga siyang maangas at matapang at kaya niya pong makakasuhan o maipakulong ang reyna ng Lucrecia. Baka kung si Ben Tulfo mas mukhang may pag-asa po tayo sa Rox, baka pwedeng siya na lang maging presidente. Maangas po. Maangas pero talagang walang sinisino. Sa dami po ng mga kwalipikado, ewan ko po kung bakit si Boy Lamon ang nakaupo sa Senado. Buisit. At itong asawang si Mariel, mahabagin langit, sobrang wagas kung makapaglitanya sa pagtatanggol kay Uod Patutoy. Siyempre pa, Rox, siya ang nakabihag sa matamis na dila ng ungas na inutil at pinakabobo sa lahat ng bobo. Leche, kinam, o edi wow, pagbuhol kayong dalawang na parehong malupit ang mga tama sa utak, mga buisit, leche. Ay, nako, Tia Deli. 3JC up ulit to. Si Rox, kaya nga nagalit si Sara kay BBM dahil ayaw sumunod ni BBM sa mga kapritsyo ni Gongdi. Hindi lang kapritsyo ni Gongdi, kapritsyo niya pa. 400 mahigit ang kanyang sariling security. Putang ina niya. Pinasweldo ng Pilipinas. Visit. Hindi lang natunugan ni BBM ang galaw ng mga Duterte, kundi sila mismo ang nag-reveal kay BBM na kanilang gagawin para mapaalis sa pwesto si BBM. Kaya nga dinemote si Gloria Arroyo, di ba? Kasi pag naging Speaker of the House si Gloria, ipapa-impeach nila si BBM at kung kakampinan nila ang Senado, di ayos na ang buto-buto. Instant President si Sara. At malamang
sa alamang, kakandidato pa sa 2028 si Sara. Bali, magiging presidente siya sa loob ng 12 years. Pero hindi yan ipinahintulot ng Diyos. Totoo. Totoo yan, friend. God moves in a very mysterious way. Ha? 3J show po ulit to. Sir Rox, dito tayo kay Pia. Kamusta ka na? Aba, ang lola mo may insertion din pala. Yan ang napapala ng mga sobrang kadaldalan. Daldal ng daldal kahit walang kapararakan. Yang sobrang ingay ng magkapatid na Cayetano ang nagdala sa kanila sa mga problema nilang kinakaharap. Sila din naman ang may gusto ng mileage, di ba? O ayan, laman sila lagi ng balita, pero balitang mga kabulastugan nilang ginawa. Totoo yan. Ayaw kasing gumaya kay Lito Lapid. Kita mo naman, tahimik na tahimik, walang gulo. O, di ba? David Alvin Mendoza sumagot to. Mas mautak at mabilidad si Pinuno sa kanila. Sunod-sunuran lang sa agos ng politika. Kung sino ang nakapwesto ay doon siya. Yun nga di ba? Hindi ko makukontra sa agos siya si Ben Tambling. 3J show ulit to. Totoo naman pala ang paggastos ni Alan Buiter Cayetano ng pera ng bayan sa Taguig. Yun nga, ginastos at sa maling mga proyekto. Kung tumahimik na lang siya at di niya inasar si Lacson, disin sana walang kaso siyang kinakaharap ngayon. Damay patuloy ang best actress ng Trinado, si Pia. Kumusta ka na? Di ba? Hindi niya ata siya, kaya gumagawa siya ng gulo, ginugulo niya na. Kaya lang, parang hindi pa siya aasikasuhin itong si Ping Lacson. Sa totoo lang, hindi ko binoboto yan, si Ping. Hindi ko binoboto yan. 3J show po ulit to. Si Rox, mabigat itong ginawa ni Jing Paras kay Leandro Libiste. Aba, sira proyekto pa ang bibiktimahin at di lang basta-basta iskandalo ang gagawin nila Paras at Leandro. Di ba nila na may intel ang gobyerno na malamang sa alamang na mabubuking ang kanilang modus. Kaso, nagmamagaling ang Jing Paras at Leandro. Ayan, napakalaking problema ito. At tiyak, kulong walang bail. Kaya nagkukumahog si Loren mong sinta, si Rox, na tumakas, magmumuni-muni. Hindi na yung babalik. Hindi na yung babalik. Sumagot si David, nagmumuni-muni. Nagmumuni-muni siguro si Loren sinta. Babalikwas na siya at papanig na sa Marioria. Hindi, dapat itong mga to, sa totoo lang, kumanta na to. Mag-state witness na sila. Balik nila yung pera. Gusto nila magsilbi kay Satanas yun ay napapala nila. 3J show po nito. Kaya na kung babalik pa ng Pinas si Loren mong sinta, si Rox. Tapos pupusasa sa naiya. Kung magtatago naman siya forever, gaya ni Harry Roque, mahirap yun. Palagi ko makikipag-usap itong si Loren mong sinta po si Rox sa kinakaukulan at mag-plea bargain. Yan ang nasa ako dyan. Ito lang ang pinakamabisang paraan para makaiwas siya sa kulong forever. Maaaring magbayad ng malaking halaga basta wag lang makulong. Nasa pag-uusap lang naman yan. Sino ang nasa likod ng solar scam na ito? Malamang si Kusi. Tsaka si Digong. Pero ito sira proyekto, ewan ko kung may iwasan ni Leandro yun. Sa bagay, kapag may kapalit na mas malaking tulong ang makukuha ni Leandro, pwedeng gawa ng paraan. Depende kasi. Ang talagang kaaway dito ang mga Duterte. Kailangan silang magpabagsak. Totally. Yung bang mga kakampi ng Duterte makaka-extract ka ng impo na makakatulong sa gobyerno. Yan ang mga kaso ni Libiste. Pwedeng gawa ng paraan yan. Tignan natin kung anong. Pero alam ko, pwede pa naman silang kumanta ng
Let me try again. Marilo Pabianak, shout out Good day po tayo sa mga ka-warriors. Grabe, tila gagawin lang talaga ang puppet ni Digong nyo si BBM. Tulog ito yun. Ito lang gagawin. Pero nagkamali sila, inakala nila na magpapagamit lang sa kanila. Kaya heto tayo ngayon. Pilit pa din nilang inaagaw ang kapangyarihan. Mga ganit talaga sa power. Totoo. Tsaka alam ni Digong yan na pag doon college. Kaya nga pineso niya yung mga justices doon sa Supreme Court. Hawak niya Supreme Court. Hawak niya lahat putang. Buti na. God moves in a very mysterious way talaga. Lahat may katapusan. Kaya lahat ni Baya, shout out. Good afternoon, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend. Eddie Luna, shout out. Hello, Karox, tama ka. Lumalamig na ang kaso sa Chicago ni Defensor. O, di ba? Wala akong masasabi pag umiral ang pera, tikom ang ilalatag na ebidensya. Puro sila matibay ang ebidensya, hindi kaya Karox nag-aantay lang ng offer kung magkano, kaya pinag-uusapan pa sabay sa bagay, baka di pa magkasundo sa presyo. Hintay lang tayo. Kaya nga parati kong binabanggit, friend. Share nyo to, baka makarating dyan kay Matibag. Tagal-tagal na yung sinampay. Di Luna ulit to. Karox, pati asawa ni Kimo, nakikisali na din sa at todo tanggol sa asawa niya. Sadya namang bobo si Kimo. Doon na lang sa mga tanong ni Kimo kay Atty. Wamil kung nalibot na daw ang bundok. Ang trabaho ni Atty. Wamil ay sa opisina, hindi sa bundok. Kago talaga. Anong gusto niyang palabasin? Matalino si Kimo Padilla. Si Kimo Padilla na walang gamit. Si Kimo Padilla na walang gamit sa Senado. Wala talagang kagamit-gamit ang hayop, taga-Lamon. Boy Lamon nga mo tayo. Di Luna ulit Karox, sa mga hiningi ni Dutay, palatandaan na sobrang swapang sa kapangyarihan at kung lahat ng yun ay ibibigay sa pumayag si BBM, ang mangyayari sa kanya, naturingan na presidente ng Pilipinas pero tauhan lang siya ngayon. Kaya pala hanggang langit ang galit ng mga demonyo dahil hindi nasunod ang kanilang mga gusto. Salamat ulit, Karox. Yun nga, talagang Di Luna ulit Mas maganda ipadala sa Amerika si Kibulog. Sabi nila, aaralin pa. Siguro aaralin pa kung magkano ang hihingin, milyon ba o bilyon. Ang aaralin, mga kupal kayo. Maliligo na kayo sa lahat ng ebidensya. Aaralin pa para sa akin lang. Tatangan nyo. Palibhasa, puro pera ang iniisip nyo. Siguro kung walang pera, yan kukunin na Amerika, wala nang tanong-tanong. Oo agad kayo. Mga hudas na justices at judge, mga abogadong pulpul, mga mukhang pera, kahit mapahiya ang bansang Pilipinas, ina nyo, aralin nyo kung magkano kukunin nyo kay Kibulog. Hayop. Wala na sila makukuha doon, friend. Wala nang pera yun. Lahat ng ari-arian nun, nakaidigong na. Anong makukuha nila kay Kibulog? Wala na. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Bukas na naman ang trial na naman daw sa Senado. Ewan. Di ba tama naman, no? Butuhan na. Diyan sa articles na yan, sa grave threat at saka inciting to sedition, hindi naman conviction lang, isa lang Tapos isang pa na sa korte para ipakulong na. Ewan ko, His Excellency. Dapat yun ang ruling ng Senado dahil kada isang articles magbubutuhan yan Hindi na pwedeng pagkatapos na natin sabay. Sinong treasuran, conviction? Hindi naman ganun Tignan mo si Lito Lapid, nagpaliwanag.
God bless mga friend. Good night. Dasal. Wala na tayong ibang kakapitan. Siya lang.